Breaking news mga kababayan, Korte Suprema, may pahabol, sumabog na po. Terry Ridon, sinuplak ni Atty. Panelo Jr. Mga kababayan, Madriaga walang bilang dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Binasura ng Korte Suprema. Naku po mga kababayan, panoorin po natin ito. Magugulat talaga kayo. We don't have concerns that he's testifying. The only concern really is that baka may maniwala because I'm sure it's going to be amplified. Puro kalaban ni VP Sara yung nasa House Justice Committee. But kaya nga namin kayo inimbitahan ngayon para unahan na yung mangyayari sa Tuesday, which is to show you our side. Kasi actually, itong complaint affidavit ni VP Sara and the evidence that I just presented to you, that's all available to the House Justice Committee. And yet, when they talk about Ramil Madriaga, they talk about him like he's the smoking gun, he's the missing link to all of this. When really, we think he's the weakest link. So we're not gonna, as counsel for the perjury case, we're not gonna stop them from self-destructing their case by inviting Madriaga to testify. Handa naman si VP Sara eh. Pero handa siya sa patas na laban. So sa akin, in my opinion, and again, I'm not part of the impeachment defense team, I think sila yung takot, sila yung duwag kasi ayaw nilang lumaban ng patas kasi alam nila that in a fair fight, they can't defeat VP Sara either in the impeachment or in an election in 2028. Kaya they're having to resort to these abuses of power to gain an advantage against the Vice President. Ayan mga kababayan. Kaya sulbak itong si Terry Ridon dito. Itong Madriaga walang bilang. Naku po, kakaawa naman. Hindi nila matatalo si Sara sa patas na laban. Gugulangan nila pero hindi kaya dahil katwiran ng batas at ng Korte Suprema. Naku po mga kababayan, kawawa si Luistro. Attorney Pao, based on the evidence you have against Ramil Madriaga, ano po yung mensahe natin na nais iparating sa House Committee on Justice, especially ngayong na-invite na si Madriaga sa April 14 hearing? Sa inyong pananaw, sir, should they carefully consider before allowing Madriaga to speak and magpresenta ng mga umano'y evidence niya against the Vice President? Yeah, we're not concerned na magte-testify si Madriaga sa House Justice Committee. Of course, I just have to make it clear diba, that the impeachment defense team is challenging the jurisdiction of the House Justice Committee. They've gone to the Supreme Court to ask for a TRO and to ask the Supreme Court to void these proceedings. They also believe that the House Justice Committee has no power of subpoena. So and we agree with that. Kaya lang the situation is nag-issue sila ng subpoena kahit hindi dapat pwede. Walang TRO, so sinabi na nila na itutuloy na nila sa Tuesday. So that's the situation para sa amin as counsel for VP Sara in the specific perjury complaint versus Madriaga. We don't mind because we know that whatever he says are lies. Ayan mga kababayan, ayon kay Paulo Panelo, BP Sara Camp, may isiniwalat. Whatever he says is still. Ito lahat ay walang katotohanan at kasinungalingan. Ito ay invento lamang. Nako po. Kawawa ang mga tagahanga ni Ridon dito, Luistro. Nasulbak dito. Ano sinasabi ng komento? Basta humanda na ang mga magnanakaw na congressman at senador pag naging presidente si Sara o si Basti, lahat sila Muntinlupa ang bagsak. Lahat sila ngangawa-ngawa ito. Kayang-kaya yan ni Madriaga, kaya yan mangidnap na buwis buhay. Sisiw lang yan sa kanya, sanay sa kasindikatuhan. Tiwala kami dyan kay BP Sara, we will pray for her.
Maganda nga na magsalita si Madriaga. The best move talaga na dapat hintayin ng defense team na isuka lahat ni Madriaga. Yan fake accusation. Pag naisuka niya at napatunayang nagsisinungaling, boom! Magbaklas at masusunog ang kamera kasi sila ang mapilit. Gusto ko mapahiya si Ridon at Dilima diyan kasi sila yung handler. Di ko na isama si Trillanes, wala naman siyang bilang. Nako po mga kababayan ko, magugulat kay dito. O ito po, sabi ni Madriaga dito mga kababayan, na ito po, pakinggan po ninyo ha. Ito po, pagharap ni Ramil Madriaga, tignan po natin mga kababayan na, ito po, pagharap ni Ramil Madriaga, para malaman nyo ha mga kababayan ko, ito po, pagharap ni Ramil Madriaga. Ito po. Ito mga kababayan ko, panoorin nyo po. Nutrition experts say, Terry Ridon, kawawa kay Panelo. Pakinggan po natin mga kababayan ko. Pahiya si Terry Ridon, Luistro de Lima. Nagngangawa-ngawa sa kaiyakan na. Ito po mga kababayan. Panoorin po natin. Kawawa si Terry Ridon dito. Pagdinig bukas. Ito po ay araw ng mga resibo, ito po ay araw ng mga ebidensya, ito po ay araw ng katotohanan. Pero bukas, magkakaroon po ng pagtutok doon sa testimonya po ni Ramil Madriaga. Walang makapipigil sa pagharap ni Ramil Madriaga sa pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Madriaga ang nagpapakilalang dating bagman ng Vice Presidente na inutusan umanong mag-deliver ng malalaking halaga ng salapi sa iba't ibang tao. Ayon kay House Justice Committee member Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, isa sa pagtutuon ng pansin sa pagdinig ang pagtestigo ni Madriaga. Si Mr. Madriaga will be a highlight of the hearing tomorrow only because we want to be able to present before the nation only the newest and most compelling evidence. Pero to be very clear, ito na po yung pagtutuloy nung pong naudlot na impeachment proceedings nung pong nagdaan. Ayan mga kababayan, pero sabi nga ni Attorney Panelo, si Madriaga walang bilang yan, no? Madriaga walang epekto sa impeachment case. Ay, ito po mga kababayan, nako, kawawa naman si Terry Ridon, umaasa. And then in the proper forum, which is looking like the Senate, we can definitively prove that he's a fraud. So we don't have concerns that he's testifying. The only concern really is that baka may maniwala because I'm sure it's going to be amplified. Puro kalaban ni VP Sara yung nasa House Justice Committee. But kaya nga namin kayo inimbitahan ngayon para unahan na yung mangyayari sa Tuesday, which is to show you our side. Kasi actually, itong complaint affidavit ni VP Sara and the evidence that I just presented to you, that's all available to the House Justice Committee. And yet, when they talk about Ramil Madriaga, they talk about him like he's the smoking gun, he's the missing link to all of this. When really, we think he's the weakest link. So we're not gonna, as counsel for the perjury case, we're not gonna stop them from self-destructing their case. O, kita nyo, si Madriaga ay weakest link, pinakamahinang nilalang walang bilang. Pero kay Terry Ridon, sinasabi niya dito, ito daw the most compelling. Ito daw ay araw ng mga resibo. Ipinagduduldulan ni Terry Ridon na lahat ng sasabihin ni Madriaga ay pawang katotohanan, na nagdi-deliver daw ng maraming pera kay Sara. Halaka. Ito po, pakinggan nyo po ha. Sinalbag ni Attorney Panelo si Ridon dito. Kawawa naman ito. At committed po yung komite na bitbitin po ito hanggang dulo. Kasalukuyang nakadetine sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City si Madriaga sa kasong kidnapping, pero pinayagan na ng korte ang pagharap nito sa House panel. Itinuturing ng complainants na mahalagang witness si Madriaga sa alegasyong maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte.
Nauna nang sinabi ng abogado ni VP Duterte para sa perjury case laban kay Madriaga na weakest link si Madriaga sa impeachment complaints. Kita nyo mga kababayan, weakest link si Madriaga. Walang bilang ito. Parang Trillanes lang na saksakan ng sinungaling. Nako po, kawawa naman ng mga ito pag si Sara yung naging Pangulo. by inviting Madriaga to testify. Sir, last question from my end, sir, since open yun na po yung pagdulog nga ni VP Sara doon sa Supreme Court. Marami pong mga tumutulig sa Vice Presidente dito nga sa pagdulog niya sa Supreme Court at sinasabi na ito'y pagtakas po daw sa accountability and sinasabi po nila na tinatakbuhan ni Vice President Sara Duterte yung pagdinig ng House Committee on Justice. Your comment on this, sir? I don't agree with that kasi handa naman si VP Sara eh. Pero handa siya sa patas na laban. So sa akin, in my opinion, and again, I'm not part of the impeachment defense team, I think sila yung takot, sila yung duwag kasi ayaw nilang lumaban ng patas kasi alam nila that in a fair fight, they can't defeat VP Sara either in the impeachment or in an election in 2028. Kaya Kita nyo mga kababayan, hindi nila kayang talunin si VP Sara sa kaso kahit doon sa 2028. Kaya takot na takot nila kasi nga baka si Sara ay manalo bilang presidente sa kangkungan lahat. Dadalhin ang mga ito. Nako po, kawawa naman mga ito. Pero hamon ng ilang House Justice Committee members sa kampo ni VP Duterte, gibain ang kredibilidad ni Madriaga sa pamamagitan ng pagharap ng Vice Presidente sa pagdinig. Inihayag naman ni Representative Ridon na naghain ng petition for prohibition and injunction si Attorney Mans Carpio sa isang Quezon City Regional Trial Court at nakakuha ng kopya nito ang House Justice Committee. Layo nitong hilingin sa korte na maglabas ng kautusan para pigilan ang pagpapasapina ng income tax returns nilang mag-asawa ni Vice President Duterte. Giit ng kampo ni Attorney Carpio, walang jurisdiksyon at kapangyarihan ng House Justice Committee na maglabas ng sapina kundi ang Senado lamang bilang isang impeachment trial court. Nakasaad pa sa petisyon na isang pribadong individual si Attorney Carpio at hindi bahagi ng impeachment proceedings laban kay VP Sara. Iginiit din itong isang fishing expedition ang proseso at walang kinalaman sa mga reklamong impeachment. Ngunit para kay Representative Ridon, maisasantabi ang petisyon ni Carpio. I'm quite certain that the Regional Trial Court will junk this. Kasi nga ho, isa din ho ito dun sa mga prayers eh. Nung pong lahat ng mga nagpetition sa Korte Suprema. Kita nyo mga kababayan, feeling magaling si Terry Ridon, sinibak ni Tatay Digong dahil sa pagiging korap, pagiging magnanakaw nito. Sinibak dahil corruption ng kaso. Nako po, saan kayo makakakita ng mga ganito mga kababayan na yung mga mag-iimbestiga, yung mga magnanakaw din lang? Tapos yung sisiraan, yung walang kasalanan, nako po, kawawa ka naman Ridon, kakarbahin ka balang araw. Ito sinasabi ng mga tao sa komento. So I think if the Supreme Court did not issue a TRO against the release of subpoena documents, neither should the Regional Trial Court in which this case had been filed. Ayan mga kababayan ko, sinasabi ng mga komento dito. Ha 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 ha. Kidnapper galing kulungan yung tetestigo, wow, in the Philippines. Sabi ni AXL Rolls. UNTV News and Rescue, mapagkakatiwalaan sa paghahatid ng balita. Ridon, magnanakaw, kakambal ng mandarambong, sabi ni Mag G3. Malinaw na tinitino ni Tinyo sa 2028. No vote Tino. Ganon, nako po. Dapat lang, nako po. The government should protect him at all costs, nako po. Protektahan daw yung may kaso, halaka. Ayan mga kababayan ko. Isa pa po. Tignan natin. they're having to resort to these abuses of power to gain an advantage against the Vice President. Thank you, Attorney Pao. Thank you, Jason. Next question, Manny Vargas, Super Radio, DZBB. Hey, Manny?
Hi, good morning po. Attorney Panelo, sir. Good morning. Manny Vargas po. Morning. Sir, una sir, pasensya na hindi ko po nasundan yung status po nung complaint na naisampanan niyo sa prosecutor's office. Ano na po yung status niya ngayon, sir? Gumalaw na po ba yung prosecutor's office? Naisampahan na po ba ito sa kaso? And secondly, gaano po ka-importante yung magiging action po ng prosecutor's office sa inyo pong isinampang reklamo para mabigyan diin ito pong mga punto na ito against Madriaga? Thank you po. So the current status is the complaint is still before the office of the city prosecutor of Taguig. It's ongoing. The preliminary investigation is ongoing. Siguro mga almost 3 weeks ago was the first setting for preliminary investigation. Humingi sila ng pagkakataon na so in that setting dapat magsasubmit sila ng counter affidavit, but they weren't ready. So they asked permission for an extension and they were given until April 14. Coincidentally, April 14 din, sa Tuesday din sila binigyan ng deadline to file a counter affidavit. But considering that he's been subpoenaed and he's going to appear on Tuesday sa House Justice Committee, mukhang hihingi na naman sila ng panibagong extension dito sa Office of the City Prosecutor of Taguig. Now, how important is the perjury complaint and the prosecutor, the Office of the City Prosecutor's action on it? Sa amin mahalaga because if they dismiss it, baka ang dating sa publiko is totoo pala yung sinasabi ni Ramil Madriaga. Pero kapag final nila yung complaint sa korte, sa RTC Taguig, nangangahulugan na merong basehan yung mga sinasabi namin na perjurious itong testimony ni Ramil Madriaga. Kaya, dahil napaka-importante niya, at nasabi ko na to noon, our complaint affidavit is 340 pages. VP Sara's own complaint affidavit is supported by 7 testimonies of other witnesses, and yun nga, maraming evidence, documentary evidence, kasi we wanted an airtight complaint para kahit na mapolitika itong complaint na ito, kasi of course the city prosecutor is under the DOJ, may hirapan silang utusan na i-dismiss, or kaya pag utusan nilang i-dismiss naman, halatang minaniobra because Ayan, mga kababayan ko. Ano masasabi nyo dito? Hindi mananaig ang kasamaan sa kadiliman. Si Sara pa rin ang magtatagumpay dahil wala itong kasalanan. Sila Madriaga ay tinanim lang para idiin si Sara Duterte dito sa impeachment. At talagang politika ang dahilan ng naging motibasyon ng mga kongreso ng mga maleta boys, maleta gang. Kaya kakarmahin din kayo balang araw. Kaya ang Korte Suprema binasura na ang impeachment na ito. For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan. Shout out sa inyong lahat.